Sa mga araw na lumipas, ay marami akong natutunan bilang isang ina. May mga bagay na hindi ko ginawa dahil sa may anak na ako. Siguro kung buhay si Natalia, ay magkasing edad ang anak namin. Noong magkasama pa kami noon, na kapag nagkaanak kami ay ipagkakasundo namin ang mga anak namin. Naglaho ang pangako na iyon ngayong wala na ito. Si Tyler naman ay naging balisa nitong umalis ito isang araw noon. Ang palem nito ay pupuntahan si Triana. Pumayag naman ako, hindi naman ako nito asawa. At kahit doon man lang, ay makabawi man lang ako sa mga kasalanan ko sa kanila. Excited pa noon na umalis si Tyler, dahil makikita niya daw ang baby niya kay Triana. Habang ako ay naiwan dito, ay binabantayan si baby Ezekiel. Nagpapatulong naman ako minsan kay Manang, kapag pagod talaga ako. Minsan kasi kapag kaya ko naman, ay ako na ang gumagawa nun. Pinapainom ko ng gata si baby Ezekiel, nang biglang dumating daw si Tyler. Ang mga ilang gamit ay binalibag nito. Dahil doon ay agad na pumasok si Arturo, sinabi nito na huwag lumabas, dahil puro bubog sa labas. Kasama ko dito si Arturo, at baka daw dito naman magwala ang lalaki, maingay ang labas kaya umiyak ang baby Ezekiel. Marahil ay nagulat ito sa mga ingay. Habang ako ay nanginginig sa takot, habang hawak si baby Ezekiel. Naalala ko kung paano nagwala noon si mom, ganun yun at napakalaki ng epekto sakin. Tuwing nakakarinig ako ng malakas na tunog, na hindi maganda sa pandinig ay natatakot na natataranta ako sa paligid ko, agad na lumapit sakin si Arturo. Ma'am, okay lang po ba kayo? Concerned na tanong nito sakin. Please stop him, umiiyak na saad ko, halos sabay na kami ni baby na umiiyak sa ingay. Lumabas si Arturo at nagsigawan sa labas ang dalawa, pinapatigil ni Arturo si Tyler, upang kumalma ito. Sir, natatakot na po si ma'am, ang baby po grabe na po ang iyak, tama na po. Saad ni Arturo kay Tyler. Dahil doon ay saglit na tauhan si Tyler sa sinabi ni Arturo. Tinakasan na ako ng mag-ina ko. Umiiyak na saad ni Tyler. Tila nagsusumbong ito. Lalo akong naiyak nang marinig ko ang sinabi ni Tyler, dahil Triana left him. And, kasalanan ko iyon. Grabeng pagsisi ako mayroon ngayon. Hinili ko ang baby upang tumigil na ito sa pag-iyak. Mabuti na lang at tumigil din si baby sa pag-iyak. Lumabas ako ng silid, kita ko ang mga nagkalat na basag. Ang itsura naman ni Tyler ay napakagulo, at sa tingin ko ay amoy alak pa ito. Magbihis ka na, Tyler, saad ko dito. Ngunit tinignan lang ako nito, sa mga tingin nito ay makikita na galit ito. I know may valid reason ito para magalit sakin. What happened ba? Tanong ko kahit naman na alam ko ang totoo, bakit nagkakaganito si Tyler? Triana left me kasama ang baby ko. Isang beses ko palang ito nahawakan at nahagkan man lang. Umiiyak na sagot nito sakin. Baka naman babalik pa yon, nagpupalipas lang ng araw. Pagpapagan ko ng loob dito. Umiling ang lalaki sakin. Hindi, ang mga gamit na madalas dala nito ay wala na doon. Malungkot na saad nito. Gusto ko manyakapin as a friend si Tyler, pero di ko magawa dahil sa baka iba ang isipin nito. Di mo ako masisisi kung galit ako sa Viana, isa ka sa dahilan bakit nangyayari ito sakin. Paninisi nito sakin. Tanging tango lang ang aking sinagot dito, totoo naman ang sinabi ni Tyler, kasalanan ko ang lahat ng ito. Pero di porke galit ako sayo, ay damay ang anak ko, maging civil tayo. Sa ngayon ay kailangan ko mag-focus kay Ezekiel, habang hinahanap ko pa ang mag-ina ko. Saad nito sakin. Iniwan ko na ito upang mahimasmasan ito sa ginawa niya ngayon araw. Nagpasalamat pa ako kay Arturo, dahil naawat nito sa pagwawala si Tyler. Kundi baka hanggang ngayon ay umiiyak kami pareho ng baby ko. Masiyadong maraming nangyari ngayon araw, although hindi maganda, ay naniniwala ako na maayos din ito, hindi man sa ngayon ay dadating din iyon. Umaga nang marinig ko na tila helanghing ni baby iyon, na kay Tyler pala ito, tinupad nito na mag-focus muna sa ngayon kay Ezekiel. Ang nai-imagine ko sa kanila ay si Austin, at hawak ang baby Ezekiel ko. Kung maayos kaya kami, kasal na kaya kami ngayon. Masaya ba ang family namin? Wala akong bagong balita kay Austin, dahil huling nalaman ko dito ay may bagong kasama na naman ito.
Sinawalang bahala ko iyon, dahil hindi na siya ang dapat ko isipin ngayon. Dahil una na lang ay parang napilitan lamang ito sakin. Hi, good morning baby Ezekiel, saad ko dito. Kahit maliit pa ang baby ko, ay natutuwa ako dahil sa malusog ito. Ang aga mo naman nagising, ako na lang sana ginising mo. Saad ko dito. It's okay, duty ko rin naman ta. Ayoko pa na mawala sakin pati si baby Ezekiel. Saad nito habang nakangiti kay baby. Napakaswerte ng asawa mo Tyler sayo. Thank you. By the way kung di mo kami maabutan minsan sa bahay, ay baka nasa orphanage kami ni baby. Alam ko dito, pumayag naman ito, at sa katunayan ay dinagdagan pa nito ang allowance ko, para daw sa mga bata din. Simula nang malaman ni Tyler, na sa magandang bagay ko ginagastos ang binibigay niya, ay hindi na ito nagalit sakin. Mabait naman din sa mga bata si Tyler. Ang balak ko minsan, kapag may free time ako, pupunta ako dito. Based kasi sa schedule ko, ay may mga meetings pala ako. Pag-e-explain ni Tyler sakin. Halatang pilit sa iba tinutuon ni Tyler ang atensyon nito. Tama kailangan nito na makapag-isip-isip muna sa ngayon. Lalo na madaming problema. Lagi mo bantayan si baby Ezekiel kapag wala ako, madalas pa rin ako pupunta dito. Maikling saad ni Tyler sakin. Nang makaalis ito ay humulik muna ito kay baby. Bago ito umalis ay may sinabi pa ito. Ang daya ng baby ko, wala man lang nakuha sakin. Malambing na saad nito sa baby ko. Agad ako tinubuan ng kaba, na baka nag-iisip na ito ng iba, lalo na at habang lumipas ang araw at buwan, ay lumalabas talaga ang pagiging Gilmore nito. Kapag nakita ito ni Austin, ay hindi ko iyon maitatanggi sa kanya. Sa aking paglilinis ng kwarto, ay tumunog ang bagong cellphone na gamit ko. Dito ay nakakapag-video call kami, natuwa pa si ate na I'm pregnant. Noong nakita niya si baby Ezekiel ay nahulaan agad nito ang ama. Akala ko ay sasabihin niya kay Austin. Nangako naman ito na bilang kapatid, ay rerespetuhin nito ang decisions ko, hindi ko naman daw ito gagawin if wala akong reason. Mapapatawad mo din kaya ako ate, if malaman mo na may malaki akong kasalanan na ginawa. Hi, Viana, nasan si baby Ezekiel? Nasan ang pogi kong pamangkin? Saad ni ate mula sa video call. Ang anak ko naman ay tila kilala ang tita, at natutuwa ito sa boses ng tita ganda niya. Nagpatulong ako kay ate, if may lead ba na bago sa kaso ni Natalia. Ayon sa nalaman ni ate, ay napatunayan na may sala ang asawa ni Natalia at kabit nito. Nahulog mula sa pinakataas ng hagdan si Natalia, dahil sa nagkaabutan ng kabit ng asawa ni Natalia. Sobrang galit ng kaibigan ko, ay nag-away ang dalawa, saktong nakita ni Natalia ang pangloloko ng asawa niya, kaya naman nang awatin si Natalia ng asawa, ay naitulak siya nito ng malakas. Ulo ang unang tumama, kaya nawalan ng malay si Natalia. Walang ginawa ang asawa nito at ang kabit, akala nila ay nawalan lang ito ng malay. Malakas ang pagbagsak ng ulo ni Natalia, na naging sanhi ng pagkamatay nito. Sabi na tama ako sa kutob ko, at may kinalaman ang asawa ni Natalia sa pangyayari. Ayon kay ate ay nahuli na ang dalawang suspect. Sa wakas at nabigyan ng justice ang pagkawala ni Natalia. I hope na masaya na si Natalia, at kasama ang baby nito. Sa aming pag-uusap, ay may narinig ako na boses mula sa linya ni ate. Magandang araw Eunice, may balita ka na ba kay Viana? Tanong nito kay ate. Mabuti na lang at naitago ni ate ang cellphone, at hindi siya nito narinig na kausap ako. Nakikinig lang ako sa usapan nila. Wala pa akong nalalaman Austin, pasensya ka na. Malungkot na sagot ni ate dito. Ganun ba, sino ang kausap mo? Parang may kausap ka kanina. Tak ang tanong ni Austin kay ate. Wala mga kaibigan ko lang iyon. Palusot ni ate kay Austin. Mabuti at hindi na pumilit si Austin na tignan ang call. Dahil sa nangyari ay mas lalo ako natakot, na baka magsuspecha kay ate si Austin. Alam ko ang ugali ni Austin, kapag ito ay naramdaman niya na parang may mali, ay hahanap ito ng kasagutan. Lalo akong nag-ingat, hindi ako nagpahalata kay Tyler na iba ang kinikilos ko, dahil baka mabuking ako nito. Lalo na ngayon at kailangan ko ng tulong niya, hindi gusto na makita muna si Austin.
Masyadong masakit kapag nakikita ko ito, may mga nababasa din ako na may nilalabas itong babae, bagay sila dahil madalas ata nito iyon kasama. Akala ko pa naman si Triana ang gusto nito. Pero nagkamali ako, ayoko na lang ng gulo, gusto ko ng tahimik na buhay. Oh, ihapagod ka na ba? Ako na bahala kay Baby Ezekiel. Saad ni Manang sakin. Maraming salamat po, napakalaking tulong po sa akin ang pag-aalaga nyo din po kay Baby Ezekiel. Pagpasalamat ko dito. Ano ka ba, parang anak na din kita? Wala yun. Nakangiting sagot ni Manang sakin. 7 months ang makalipas na isip ko na dalawin si ate, kahit napaka-risk ng gagawin ko, ay tumuloy pa rin ako, nagsabi ako kay ate para aware siya sa pagdating ko. Nakakatuwa na napakabilis ng panahon, at malaki na ang baby ko. Parang ayoko na nga lumaki ito, dahil lalong lumalabas ang mukha nito kay Austin. Iniwan ko muna si Baby Ezekiel kay Manang, na ipaalam naman ako na kay ate lang ang punta ko. Parang ayoko pa ako na mapahiwalay ni Baby Ezekiel sakin. Don't worry baby, saglit lang si mommy mo dun, mag-visit lang si mommy ha, paglalambing ko dito. Sige po mauna na po ako, para po maaga ako makauwi. Follow ko dito. Ang naghatid sakin ay si Arturo. Ito minsan ang madalas ko kasama sa mga lakad ko, lalo na kapag biyahe din. Saan tayo? Tanong nito sakin. Kung mag-usap kami nito, akala mo close friends talaga kami, pero parang ganun na nga. Sa ate ko ang punta natin ngayon, dadalaw naman ako, tagal ko na hindi nakapunta man lang doon. Saad ko. Okay lang ba? Baka makita ka nung si ano? Sagot nito sakin. Nakwento ko na kasi sa lalaki ang totoong nangyari, at naiinitindihan naman daw niya ako, kung siya naman daw ang nasa sitwasyon, ay ganun din ang gagawin niya. Mabilis lang tayo doon, at baka sumulpot si Austin doon kila ate. Saad ko dito. Paalis na kami nang may biglang magandang babae, na dumating sa harap namin. Nagulat pa ako sa ginawa nito, dahil sinampal nito si Arturo. Kapal ng mukha mo Arturo, matapos mo makuha ang bataan ko. Pagpapalit mo ako dyan. Umiiyak na duro nito sakin. I was shocked na bakit nadamay ako. Tsaka pinagsasabi nito sakin. Naalala ko tuloy yung ginawa ko sa pinsan ni Austin, grabe nakakahiya yun. Tumigil ka Lizel, nakakahiya ka, saway ni Arturo kay Lizel. Sabi mo ako lang, mangluluko ka. May pa baby ka pa sakin, isusimbong kita kay daddy. Galit na saad ni Lizel kay Arturo. Huwag tumigil ka nga, amo ko siya Lizel kumalma ka, nakakahiya alam ko na kapag nangako ako, ay tinutupad ko. Magmula nang dumating ka ay ikaw lang talaga. Saad ni Arturo kay Lizel. Nakakatuwa ang dalawa, dahil napakaswerte nila at mahal na mahal nila ang isa't isa. Ang tingin ko ay mayaman itong si Lizel, nagulat ako na isusumbong pa niya sa daddy niya si Arturo. Please calm down Lizel right? Amo lang ako ni Arturo, besides may anak na ako. Saad ko dito. Sa tingin ko ay kahit papano ay kumalma na si Lizel. Totoo ba Arturo, siguraduhin mo lang, kundi ipapakuha kita kay daddy, binabantaan na kita. Subukan mo akong ipagpalit. Saad nito kay Arturo. Promised ikaw lang, paglalambing ni Arturo dito. Humingi ng sorry si Lizel sa panggugulo nito. Nahihiya pa ito na tumingin sakin. Ang sabi pa nito sakin ay ang ganda ko daw, kasi baka pinagpalit na daw siya ni Arturo. Matapos yun ay kinausap ni Arturo ang babae, nagpaalam ito na aalis saglit, at kakausapin niya ito pag uwi namin. Nahihiya pa na humingi ng tawad sa nangyari, sinabi ko naman na okay lang, gusto ko sabihin na ako nga napahiya pa noon sa pinsan. Malala pa nasa bunutan ko pa minus points talaga ako. Nang makarating kami sa lugar nila ate, ay napakasaya ko, ang mga pamangkin ko ay masaya na sinalubong ako. Mahigpit na yakap ang sinalubong ni ate sakin. Malayo na ang itsura ni ate noon sa ngayon. Ang aliwalas na nito, wala na ang mga pasa. Iba talaga kapag nasa tamang tao ka. Kamusta ka? Ang tagal mo nawala, sana dinala mo na si Baby Ezekiel mo. Saad ni ate. Baka mapagod ate sa biyahe susunod na lang. And okay lang ba kayo dito? Balita sa asawa mo. Tanong ko dito. Ayon nag-file na ako ng divorce. Ayaw pa sana ni mommy nang malaman niya, pero nag-file na talaga ako,
ayoko na bumalik doon. Malungkot na saad ni ate sakin. Besides malapit na maging malaya na ako sa madilim, na kung saan pakiramdam ko ay nakakulong ako. Malungkot na kwento nito sakin. I'm happy for my ate, sa wakas ay may kalayaan na siya na pumili ng para talaga sa kanya na mamahalin siya. And I think si Kuya Alejandro iyon. Isa-isa ko binigyan ng mga gifts ang mga pamangkin ko, tuwang-tuwa ang mga ito sa bigay ko. Masaya ang mga kwentuhan namin, nang biglang may narinig ako na lalaki mula sa labas. Napatingin si ate sa akin, at sa tingin ko ay pareho ang nasa isip naming dalawa. Si Austin ba iyon ate? Tanong ko dito. I think so, kailangan mo na umalis, at baka makita ka pa niya. Samahan mo ito Alejandro na dumaan sa likod. Saad ni ate. Nagmadali ako na sumunod kay Kuya Alejandro. Ayoko na makita ako ni Austin, bakit kung saan ako pupunta, ay nagkikita kami ng landas. Nang makalabas na ako ng maayos, ay nagbilin pa si Kuya Alejandro na mag-ingat kami sa biyahe. Mag-ingat kayo sa biyahe. Bilin nito na nakangiti sa amin. Opo, ingatan mo si ate ah. Mauna na ako maraming salamat. Sumakay na ako nang makapag-paalam na ako, na aalis na kami. Grabe ang kaba ko nang makaalis kami doon, pakiramdam ko ay hinahabol ako ng kung ano. Habang si Austin ay pumasok sa loob ng bahay ni Ate Eunice. Merry Christmas sa inyo. Bati nito kay ate at Kuya Alejandro. Ngumiti ang ate kay Austin, mabait naman si ate kay Austin sadyang sakin lang panig si ate. Merry Christmas din sayo. Balik na bati ni ate dito. Oh, may mga gifts kayo ang dami ah. Bati nito sa mga anak ni ate. Nagsalita naman ang mga anak ni ate kay Austin. Bigay po ito si Tita Viana. Masayang sagot ng anak ni ate Eunice. Tila napahinto sa sinabi ng bata si Austin. What? Viana ba? Tanong muli nito, ang bata na ang tinanong nito, dahil mukhang ang bata lang sa sagot sa tanong niya. Habang si Eunice ay tila nanigas sa kinatatayuan niya. Hindi niya inakala magsasalita ang anak niya. We need to talk po. Saad ni Austin kay Eunice. I know na tatanungin mo ako about kay Viana, yes andito siya kanina, pero di niya sinabi saan siya tumutuloy. And if alam ko man di ko din sasabihin sa'yo, why? I don't know why my sister hiding from you, maybe she have a valid reason for that. Sagot ni Eunice kay Austin. Sa mga oras na iyon ay nanghihinayang si Austin na di niya man lang nakita si Viana, labis ang pagkamis nito kay Viana, he regrets sa mga nasabi niya at nagawa. Ngayon ako ang naghahabol dito, sinayang ko ang babaeng totoong mahal ko, ngumiti na lang si Austin kay Eunice bilang paggalang sa desisyon nito. Maiintindihan ni Austin bakit mas pipiliin ng ate ni Viana na dito maniwala, baka nga magalit sila dito, once na malaman ang mga nasabi niya noon. Iniisip din ni Austin ang baby niya, kaya ay okay lang ba? Inaalagaan ba ito ng maayos? Kahit na ganun ay di nawalan ng pag-asa si Austin. Gagawa pa rin ito ng paraan upang mahanap si Viana. Ibabalik ko ang mag-ina ko. Nang makauwi naman si Viana, ay agad na nagmamadali na nagpaalam si Arturo sa kanya. Ma'am aalis na po muna ako, may susuyuan lang po ako. Natatawang saad ni Arturo kay Viana. O sige baka magtampo pa uli sa'yo yun. Pagbibiro ko dito, sige na umalis ka na, at baka isumbong ka noon sa daddy niya sige ka. Natatawang saad ko dito. Naintindihan ko na ganun ang selos ni Lizel, dahil gwapo naman nga din si Arturo, kaya napakaselosa din kapag pagdating kay Arturo.